Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Kung napapansin mo, parang ang bilis ng pagbabago ng ating mga rules, no, ngayon? Balita ko, ma'am, may mga bagong forms, may mga bagong filing centers. Basically, maraming bagong updates na kailangan bantayan ang bawat negosyante. At kung hindi ka updated, pwede kang magkamali na hindi mo sinasadya. Kaya today, we're breaking down the latest BIR updates na dapat mong malaman this 2026. At syempre, kasama pa rin natin yung mga BIR from RDO 50 na siguradong tama ang impormasyon. Ayan, hello sa inyo, Avery and Kevin. So, welcome everyone to Entrepreneurs TV podcast where we simplify business, taxes, and the government. So this episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue, RDO 50 South Makati. Okay, so pag-usapan natin, ano ba yung mga topmost newest updates from BIR? Magandang araw po sa lahat. Unang-una, this is an update po sa ating real property valuation. It's around like June of 2024 na merong na enact na batas. This is called the RP-VARA, the Real Property Valuation and Assessment Reform Act. So, ang pinaka-aim lang naman ng batas na to is to simplify by creating a uniform and unified valuation system. So dati kasi, previously, ang nangyayari kasi, we have different valuation ng ating mga real properties. So we have the zonal value from the BIR and then meron din tayong mga market values sa ating mga LGUs. So ngayon, dahil meron na tayong RP-VARA, so magkakaroon na lang ng isang valuation system. So ibig sabihin, sa taxation natin, isa na lang po yung magiging value ng mga properties natin. However, at this point in time, hindi pa talaga siya na fully implement because meron pang mga ongoing na mga public hearings. So basically, this is just for the information of everybody na pag once na na-implement ito, yung ating mga ang valuation ng mga properties is it will be under na the direct monitoring of the Bureau of Local Government Finance. So that's one po update from the BIR. That update is for the property owners. Yeah. Yes po. Okay. Mhm. So ang current ba or prior to this new update, dumidiretso pa before sa BIR lahat ng mga property owners natin for this? Before kasi, we have different valuation. So meron si BIR kung magbebenta ka ng properties or mag-donate or transfer of properties by way of estate, may sariling valuation si BIR. So iba-iba. Iba-iba. Tapos yung sa local government naman, once minsan nagbabayad sila ng mga real property tax or amilyar, iba din yung valuation doon. So na-create tong batas na to para maging isa na lang. So hindi na paiba-iba. Ang computation kasi ng transfer taxes per train law, pinag-isa na ang tax rate, 6%.
Dati hindi, schedular table yan. Ngayon, the same tax rate, inumpisa na ang basis ng valuation is selling price. Kung deed of sale yun, selling price or fair market value or zonal value. Yung zonal value, manggagaling sa BIR. Ang fair market value sa tax declaration, manggagaling sa LGU. So, selling price doon sa deed of sale. Yun po ang basis ng valuation. Ngayon, parang medyo may parang something, may Inconsistent yung valuation ng mga properties. So that's why yung pinaka-objective talaga nito, para maging simple na lang, isa na lang yung maging basis ng taxes natin. kasi si ano din, Sa Bureau of Local Government Oo. Finance. siya din ang nag-ano doon sa sa fair market value. Yes po, sila sa Humahawak. kanila po yun. So para pinag-iisa na lang. Mhm. Okay. So aside from the real property updates, ano pa yung ibang major update? So, yung isa naman sa major update pa, ito nagsimula naman to ngayong EOPT, is yung pag-i-introduce nung bagong classification ng mga taxpayer. Before kasi nahati lang sa tatlo, small, medium, and large. Ngayon, dahil sa paglabas ng EOPT, ginawa ng 4. So, meron na tayong micro, small, medium, and large. And madi-differentiate siya depende sa sales na dinedeclare mo sa annual or annual sales mo. So, kung ang annual sales mo is 3 million and below, makla-classify ka as micro taxpayer. Pero kung ang sales mo naman is between or more than 3 million but below 20 million, small taxpayer ka naman. Ngayon, above 20 million pero below 1 billion, yun naman yung mga tinatawag nating medium taxpayer. And lastly, lahat ng taxpayer na umaabot ng 1 billion and above, ito na yung mga tinatawag nating large taxpayer. So, ang pinakamalaking effect dito is yung para sa micro and small. Kasi nagkaroon ng additional issuances wherein yung mga micro and small taxpayer natin is magkakaroon ng privilege or tinatawag nating reduced penalties. Okay, so tandaan natin kapag kasi sa mga example filing, meron kasi tayong tatlong penalties, namely surcharge, interest, and at the same time compromise penalty. So tatlo yon. Before, ang surcharge is 25%, next ang interest is 12%, and ang compromise pa iba-iba to pero mostly this is 1,000 pesos. Ngayon, kapag classified ka as micro and small, binawasan na to. Yung surcharge dati na 25%, magiging 10% na lang ngayon. Ang interest naman na dating 12%, magiging 6% na lang. And lastly, yung sa compromise penalty, magiging 50% na lang. So kung yung dati, ang compromise penalty mo is 1,000, ngayon magiging 500 na lang. Ano yung magiging impact nito for, at least for the small businesses? Yes, actually malaking tulong to kasi syempre, being small business owners, marami rin naman talagang inaasikaso yan. Kasi nga, dahil nga small business owners sila, wala sila ganong personnel to handle different matters. So, hindi maiwasan na minsan nakakalimutan mag-file. So, kumbaga, binibigay itong privilege na to at least somehow lessen yung burden kung sakaling ma-penalize sila sa pag-missing filing nila or missing payment. So, yun yung pinakamalaking tulong nito. Ayan, so good news yan. Yeah. At least for small businesses. Kasi tama yung sinabi ni Avery, sobrang complicated yung processes. Kahit not so complicated naman talaga. Pero since maraming hinaharap yung mga business owners Yes. natin, sila yung nasa compliance, operations, yung mga daily, lahat yan sila. So, this is a good update. Kailan na ito nag-start? Yun din pala, nag-start to April 2024. 2024. Pero to remind everyone lang, this is a prospective application. So yung mga filing mo lang ng April 2024 going forward. Okay. So kung may mga na-miss ka prior to that, hindi pa siya papasok dun sa reduced penalty. Kailangan mo pa rin siya bayaran on prior or regular penalties. Okay. So, yun na, may dalawa na sa real property, tapos itong new classifications ng taxpayers. Ano pa yung iba pang major updates natin? Okay. So aside from those two,
Ngayon, si BIR kasi meron tayong program about digitalization which is sinusulong po ito ng ating commissioner. So, sa digitalization natin, merong portion dito na when it comes to filing and payment, mostly sa payment natin, nag-launch po ng mga online payment facilities. So, ibig sabihin, hindi na kailangan pumunta sa mga authorized agent banks and mag-pay ng over-the-counter. So, dati, although this was already in place, ngayon kasi, mas lalo pang dumami po yung ating mga online facilities. We have from Land Bank, DBP, Union Bank, Paymaya. Also, we have the MYEG. And then, madami pa. So, mas accessible na siya ngayon. Yes, opo. Actually, ini-encourage ng BIR na yung ating mga taxpayers will pay online na lang para syempre hindi na din talaga kailangan pumunta sa bank and then pumila. And aside from that, meron si BIR ng mga tinatawag natin mga tax service providers or TSPs. Yung TSPs naman, nandito yung mga Taxumo. Balik muna ako dun sa yung sa banks online. So, para lang ma-reiterate natin sa viewers natin, kapag magbabayad sila online, ano yung kailangan nilang i-keep? At Okay. may kailangan pa silang ipasa to BIR to show na ito yung proof of payment. Okay. So usually sa ngayon, ang ginagawa kasi is online filing. So ibig sabihin, ifa-file mo siya online, ipiprint mo yung form for your keeping, for your records. And then, kung may tax due ka or may payable ka, usually pupunta ka ng bangko, fill out ka ng forms and then you pay over the counter. So yun yung BIR platform ang gagamitin. Yes po. For the BIR platforms po yun. Okay, so yun yung traditionally. However, if you opt to pay online, ang gagawin mo na lang, kung meron ka ng tax returns, and if may tax due ka, hindi ka na pupunta ng bangko, magbabayad ka na lang online, i-input mo yung TIN numbers mo, yung period, kung para sa ang period yung forms na fina-file mo, kung ano yung tax type, kunyari withholding tax, VAT or DST or income tax, i-indicate mo doon, and then indicate mo yung tax due, and then you proceed to payment na. Ang kailangan mo lang i-keep doon, syempre, yung reference number or filing reference number as a proof na paid ka online. Yun. So, yun. As easy as that po. So, yun. Kanina, nabanggit natin yung mga tax software providers natin. So, medyo madami sila. Makikita po ito sa RMC 20-2026. We have a list po doon sa Annex A. So, I'll mention ko lang yung iba dito. eTax PH, Anantax, TaxWiz PH, eTax Bookkeeping Edition, Taxumo. Yan, madami po sila. So, ibig sabihin, yung mga tax software providers po natin, pwede kayong pumunta dito sa kanilang websites. Parang interactive siya na doon ka magfa-file ng forms mo, mag-fill out ng forms, and then nandun na din yung payment. So, ang objective ba niyan is para hindi lang centralized lahat yung volume sa BIR website? Yes. Okay. Opo, isa po yun sa kanilang... Pero private ang may hawak ng mga yes. Okay. Ito po mga develop po ng mga different private companies po. Pero for owners, for business owners, if pupunta sila dyan, meron lang, usually may fee lang din yun, no? May service fee. Yes, I think so. May service fee po. Pero very minimal lang. Para lang sa paggamit ng kanilang system platform. Pero usually din kasi ma'am, di ba, yung ibang mga softwares, lalo pag, no shade to government, pero kapag private yung gumawa, minsan mas madali siyang gamitin. Ganun ba? Yeah. Yes, May app din ba? Or usually website? parang website pa lang. So, parang hirap din mag-file ng puro app, no? Maganda kung naka-computer, laptop. Website yan. Yes po, website po. Okay, ayan. So, talagang maraming options yung mga taxpayers natin where to go online. Not only sa
BIR website but also in other privately handled na mga Yeah. websites din. So ito yung mga bagong suggested. Pero meron pa tayong dating BIR payment channels. Yes po. Yan yung Opo. Mas pinarami lang. mas pinarami pinarami. ngayon. Oo. Okay. So kung saan yung gusto mo, Oo. pwede mo naman aralin yung yung user experience, Yeah. 'di ba? Oo. Tapos kung saan ka mas comfortable, yun yung piliin. Yes. Yan. Okay, so yan, may tatlo na tayong major updates, real property, new classification taxpayers, tapos yung digitalization. Ano pa yung Ito yung pinaka talagang napapanahon, especially panahon ng filing, is yung tinatawag nating help desk. So, again, marami nga meron pang mga taxpayer natin na nalilito sa pagpa-file. And kung kailangan nila ng guidance, although andyan naman na yung iba't ibang platform para makatulong sa kanila, like yung YouTube, to have some educational video, tutorial. Pero, syempre, andito rin naman ang BIR to help. So, meron kaming tinatawag na mga help desk. Pwede sila pumunta sa mga RDO namin kung saan pwede sila mag-ask ng assistance doon. And from that, step by step, tutulungan sila ng mga assigned revenue officers kung saan paano mag-file at the same time hanggang sa makabayad. Po. So, present din syempre yung sa national office natin, meron pong mga tax filing center doon. And lahat po yun, meron pong assigned officers na tutulong sa kanila para hindi sila mahirapan. Pero ngayon ini-encourage, 'di ba? Online. Sila have said na online talaga ang para filing. hindi na kailangan mag-leave or mag-absent sa work. Pwede na Yes. sa laptop ninyo. So, ang importante ngayon, internet connection. Yes. Actually, talagang gusto maka-reach ni BIR sa mga taxpayer, nag-o-open nga kami ng mga filing center even for weekends, Saturdays. para maka-cater pa ng mas maraming Mga 2 taxpayer. Saturdays before the deadline. So yung mga RDOs open po. Oo. Yes. This coming Saturday, meron Yes po, tayong- may mga naka-assign tayong revenue officers na magtutulong Assist at sa mag-a-assist sa ating mga taxpayer. Ayan, so talagang pinalawig na. So wala na tayong excuse para Yes. malate or hindi makabayad. makapag-file, no? Yes. Wala And talaga. syempre, suggestion din namin na once na mag-guide sila is isa puso nila para at least hindi naman every year tuwing magpa-file sila pupunta at magpapa-assist sila. Para at least kahit sa bahay nila, kaya na nilang gawin yung mga dapat nilang i-file. Kasi kung online naman, meron namang Revy. Yes, may Revy. May Revy naman. Oo. Kung nasa RDO kayo mismo, may help desk. Oo. Tsaka, on top of that, ang EBIR naman, pwede naman nilang kalikutin yun. Basta wag lang nila ipipindutin yung submit, pwede nilang i-explore yung interface ng EBIR. And makikita nila na talagang user-friendly naman User-friendly talaga. ang EBIR. Easier to naman. Ito na Saka rin. may mga each revenue district office, once a week, no? May mga may mga seminar, mga online po. seminar Webinars, for webinars. the RIBFP. And they can ask questions pertaining to mga concerns nila. So, ang gagawin ko, hindi nila alam ang schedule, go to the website of BIR, may schedule doon sa every district office kung kailan ang kanilang mga online seminar. No? And pwede rin naman po, since nandun naman na sila sa BIR website, pwede rin naman po silang tumawag sa landline namin to confirm or kung magtanong kung meron bang mga seminars regarding those topics. Okay. So yun yung 4 major updates na we can share Yes. during this show. Pero yung may pinag-usapan tayo kanina, Miss Margie, yung sa TIN, sa mga TIN nila. oo. Ano pong gusto niyong emphasize dito? Ito, during the lifetime of any taxpayer, he or she has to have one TIN only. Only one. Only Only one. So parang pareho lang yan sa marital status. Mhm. 'Di ba? As long as buhay pa, both partners, dapat isa lang ang legal spouse natin. So just like TIN, we should, during our lifetime, we should have one TIN. Why? Kasi we should have one TIN because the basis for computation of our tax is based on the aggregation rule. So if you have several sources of income,
dapat isang TIN lang talaga tayo. Kasi kung iba-ibang TIN para sa iba-ibang sources of income, so ang tendency, magkamali ka ng pag-compute ng tax mo kasi ang basis, especially if you are a single proprietor, ang basis is schedular tax table ang ating income tax and other taxes pag-compute. So the higher is the gross taxable income, the higher is the rate, and the lower kaya maliit dito kasi iba ang TIN. So magkakamali ka talaga ng compute. Kaya dapat, that's the legal basis or the reason behind, dapat isang TIN lang during our lifetime. Mapapalitan lang yan pag the person is already deceased, di ba? Yes po. Kasi kung sa single proprietor pa, may idadagdag prefix pangalan mo, state o. Okay. Pero para sa mga viewers natin na fresh grads, di ba? Na wala pang TIN. So, ano yung magiging process nila para iproseso itong TIN nila? Actually, ang mabibigyan talaga ng TIN are those who are earning income. Ang exception lang doon, if mag-open ka ng bank account and applying for driver's license. Otherwise, hindi ka mai-issuehan ng PIN. So, kailangan ano yan, habang kaka-onboard mo pa lang sa Oo. work. Yes. Yan ang pwede ka apply for TIN. Ang pag first timer ka, actually sa regulation natin, it's the employer who will apply Yes. for your TIN. And meron yang feature ng ating OROS, di ba? Yes. Ang OROS, Online pwede. oo, the employer can apply the TIN of their employees through the OROS. Nandoon po. Yan. So, magandang balita rin niya para sa mga business owners. Kung meron silang mga empleyado na wala pang TIN, pwede nyo gamitin ng ORUS Yeah. para hindi na kayo umalis sa business ninyo to apply. Pero pwede rin naman sila bumisita rin sa RDOs. Oo, Yes pwede po. naman. Ano po yung mga usual requirements na kailangan nilang dalhin pag ganyan? Birth Birth certificate, fill out ng yung form. Opo. And to clarify or give emphasis lang din, kasi before, kapag nagtatrabaho ka sa company, ang nagiging RDO mo kasi or registration mo is kung saan nakaregister yung company mo. Company Opo. office. Before yon. Ngayon po kasi, ang sinusunod na natin is yung residence nung tao. Employee. So kung saan siya naka-residence, ano yung RDO na nakakasakop doon, doon dapat siya mag-register. So yung before ba, kailangan ba na, kunwari lumipat ka ng trabaho mo, ililipat mo rin ang RDO? Yes, opo. So Update. medyo nagiging hassle sa mga employees natin. So pag lumipat sila, since nasa ibang RDO yung lilipatan nilang company, papalipat sila. At least ngayon, kung nasa residence mo, siguro naman hindi ka naman ganun palipat-lipat. Kahit makailang lipat ka ng work, basta yung residence mo same na din yung RDO mo. Hindi mo na siya kailangang ilipat. Kasi dati sa business address ng employer. Yes. Bagong change lang din yan. Actually, matagal na siya, pero ngayon mas pinaghihigpit na yung ganong policy. At saka pag single individual ka, no business, ang source of income mo is compensation, easier na rin magpa-update ng registration mo kasi you can do it online. No need for you to go to the RDO talaga, yung original RDO mo, ita-transfer mo to the new RDO. You can do it online. Ang lang medyo talagang pupunta ka is if you have business. Kasi mas maraming mga taxability ang business. So there's a need for some yung sa mga filing mo ng mga returns, marami. Pero kung ka lang naman ay compensation earner, okay lang yung online update. Ayan. So, maraming major updates tayong na bigay, and of course yung reminder din natin sa TIN. Pero siguro as we wrap up lang din, hindi ko nabanggit to nung episode 1, pero I've been meaning to ask this. Paano ba yung yung compliance ng mga online sellers? Ang narinig ko lang kasi before, like sila TikTok, sila Shopee, sila Lazada, parang nire-require na nila ng COR ba? Yeah. Ang mga businesses? Kasi sa ngayon, sila Shopee, sila TikTok,
ang ginagawa na nila for strict compliance, kailangan mag-apply ka na ng COR, magpa-register ka. Ibibigay mo yung TIN sa kanila and sila, tuwing nakakabenta ka, wini-withholdan ka na nila dun sa mga benta mo. So, automatic na agad. Yes. So, pag binigay nila sa'yo, pag i-remit na nila sa'yo, yung yung napagbenta, bawas na. Diba? Pero at least, on that sense, may strict compliance na talagang nababayaran yung tax dun sa mga benta nila. Ngayon naman, kung hindi ka naman mag-a-apply dun sa mga platform na yon, talagang magkakaroon ka ng sariling mong like online page. Same lang naman halos yung magiging requirements namin as a business, kumbaga titignan ka rin namin as a business entity din. So usually ba kapag bumili ka tapos nag-request ka ng sales invoice, wala silang mabigay, AR lang. Ano na yun? Questionable ba yun agad? Oo. Ibig sabihin nun, Hindi hindi sila registered. Yes. Opo. So basically, ang pinaka natin dito, once na may income ka, regardless kung online man yan yung business mo or physical store, once na may business ka, so kailangan mo talagang mag-register. So yun yung pinaka first rule natin. Once may income, mag-register ka dapat. So regardless kung online or physical store. Parang ganun po siya. Pero Miss Margie, sobrang mahabang usapin to, no? Pwede tong separate episode Yes. siguro. Kasi yung mga viewers natin na na mga online sellers dyan. And lastly na lang, no? Kung yun nga, yung sa sinabi mo, sir, na kung talagang may mga hindi nag-i-issue ng resibo, parang flag nga siya na hindi siya registered, pwede naman nilang i-report sa amin sa BIR. And kami naman, hindi din naman agad namin to like ipapunish or papatawan ng penalty or what. Magkakaroon din kami ng separate investigation to prove na talagang itong si seller is hindi nag-i-issue. And once na mapatunayan namin, dun pa lang magkakaroon ng mga penalties or kung ano man yung sanction na dapat. Binibigyan nyo naman ng due process. Yes, may due process correct, naman. correct, ma'am. At Hindi saka naman yung masaklap porket pag dito, sinumbong, na agad. Yung masaklap dito kung yung intentional na ayaw talaga nilang mag-register. Yes. Pero dun sa mga hindi lang talaga nila alam, yun yung pwede nating bigyan ng chance. Yes, yes. And yun nga, kung may mga viewers tayo na na mga live sellers na nalilito pa or kini-question bakit kailangan nilang mag-register. Di ba? Magbigay na kayo ng mga questions nyo sa susunod nating mga episodes. Yes. Pwede nating ipag-usapan. Going back to the usapin ng TIN, di ba? Only 10 lang ang dapat meron ka. So, marami kang may multiple income streams ka. Tapos gusto mo magtayo ng business. Either, kung sole prop, yun pa rin gagamitin mo, di ba? Pero paano kung may iba ka ng entity na gusto gawin? So, ano yung magiging scenario? So, on that case naman, hindi mo kailangan mag-register ng TIN. Kung mapapansin natin, ang TIN naman natin, 12 digits para. Kasama ba yung 000? Yes, yung sa pinakadulo. Doon na siya papasok. Kasi yung first 9 digits mo, yun talaga yung TIN mo. Permanent. Ngayon, kung gusto mo magtayo ng panibagong business or panibagong yung to venture out nga, ipapasok na siya as branch mo. Okay. Kumbaga, connected siya sa TIN mo pa din. So, same TIN, pero yung pang last 3 digits, magkakaroon na ng 001. Meaning, connected yun pala siya doon sa main TIN mo. Yes. So, yun po yung mangyayari. Hindi yung pupunta ka sa BIR, mag-a-ask ka ng panibagong TIN. Mali po yun. May other scenario niyan. If ever ang person is employee before, employee, then later gusto mag-venture, merong hindi bitawan pa rin, employee pa rin siya, but at the sideline, magkaroon ng business. So, ang gagawin niya? So, the same TIN, ang gagawin niya is to update the registration information by filling up or out the BIR Form 1905. Dati, lang po ito yung parang, ano ba yun? Yung parang pupunta ka talaga ng BIR to fill out that form and i-file. Pero ngayon, with ORUS, you can do it online. Kasi ang ORUS meaning online registration and update system. So you can do the updating also of your original registration information through ORUS. So i-update mo lang yan to include kung still employee ka pa pero nag-sideline ka din ng business, i-update mo to include the tax type or yung line of business, another line of business mo.
Ganon. Pero the same TIN. Mhm. And lastly siguro yung effect lang kapag nagkaroon ka ng mga branch. So 001 hanggang ilan man, let's say 10. Mhm. Ang isang dapat tandaan doon is kapag mag-closure na or magkakaroon ng business closure. Yeah. Meron kasing step-by-step process doon. Hindi mo pwedeng isara una yung main. Baliktad, isasara mo muna lahat ng branch mo. Pag nasara na lahat yun, saka mo palang pwedeng isara yung main tin mo. Mhm. Anon siya. Question, still on tin. Kunwari, empleyado ka. Tapos, di ba, si company na minsan nagpa-file for you. Paano pag nag-retire ka na? Paano, automatic na rin ba na kailangan mo pa rin ba mag-file or wala na yun? Kung may wala ka ng source of Wala income na. when you retire, wala na. And Automatic na lang filing. din yun. Wala na kailangan iproseso. Wala. Pag compensation earner ka. Okay. Pero pag business ka, Mhm. maski professional, Mhm. kasi ang professional considered as business, ang taxability niya is like a business person, no? Mhm. So, ano pa rin, kailangang dumaan ka yung sinasabi ni Sir Avery na kailangang pupunta ka, Apply for business i-apply closure. for business closure. Pero alam mo, dalawa ang option na pwedeng gawin niya. Kasi usually ito yung post ng mga open cases na malaking problem yun sa mga tao kasi bayarin yan. Ngayon, may option kaming binibigay. Kung ang sa tingin mo, temporary lang yung stoppage or ng operation mo, pareho yung nangyari sa pandemic, di ba? Ang dapat gagawin mo is still continue filing the tax return. Maski 00 yung sinasabi natin kanina. Kasi mag-file ka Oo, lang. file ka lang. Walang magiging problema kasi hindi ka magkakaroon ng open case. Yes. Pero if you decide to permanently close, that's the time na i-process mo yung first application yon ng Ng business closure, no? Mhm. Tapos, bibigyan ka sa counter ng client support section ang in charge Mga ng open kung may open cases ka. Then if ever there are open cases, i-comply mo yun by filing the original return. Then kung may kaakibat na penalties, bayaran mo din yan. At saka lahat ng compliance, may ba tawag nun? Yung parang routing slip. Lahat ng titingnan doon kung compliant ka doon sa RIBFP. So, importante talaga ang RIBFP. So, doon titingnan kung compliant ka, wala kang na-miss na compliance doon, that's the time i-process na ang closure mo. Yung RIBFP, ma'am, balik lang ako. Ano yan? Standard din sa buong Oo, standard yan. Ang pagiging BIR compliant ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng maayos at lehitimong negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pagpa-file at pagbabayad ng buwis sa tamang oras, naiiwasan ang penalties at anumang aberya na maaaring makaapekto sa operasyon. Higit pa rito, nagbibigay ito ng kapanatagan at kredibilidad sa inyong negosyo. Ang compliance ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang responsibilidad na nakakatulong sa mas maayos na sistema at pag-unlad ng ating ekonomiya. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, maaari lamang bisitahin ang opisyal na website ng Bureau of Internal Revenue sa www.bir.gov.ph. Maraming salamat. Ayan, so marami tayong major updates na napag-usapan. Balikan ko lang yung real property, yung new classification of taxpayers, nasama na natin dyan yung micro, yun yung pinakabago, yung digitalization, and yung help desk natin. So talagang very convenient and accessible yung pagbayad natin ng buwis. Okay, so we would like to thank again our resource persons. Kasama natin sila Mr. Avery and si Mr. Kevin. Thank you so much for your time for the past 3 episodes. And for more updates, please follow Entrepinas TV on Facebook. And like and follow the FB page of BIR RDO50 South Makati. Okay, and syempre marami pa tayong mga topics and updates na pag-uusapan. Kaya naman antabayanan nyo lang lagi ang ating online show.
So in our next episodes, we'll talk about audit, penalties, and tax strategies. And also the BIR Dares, a 5-point program of our new commissioner. Okay, ayan. So, bibitinin muna tayo, pero abangan nyo yung mga susunod nating mga episodes. So, stay tuned and follow Entrepreneurs TV on Facebook once again. Sa mundo ng negosyo, hindi sapat ang sipag. Kailangang updated ka rin. So, once again, this is Entrepreneurs TV powered by BIR RDO 50 South Makati. Thank you so much.